Isang magandang hapon po sa ating lahat at maraming pong salamat sa muli niyong pagsubaybay sa Hardin ng Panalangin, ang online ministry po ng MIBC Silangan sa pangunguna po ng Pastor Mike Igan. Ito po ang inyong lingkod, Preacher Lester Yabut, kasama po ng Ma'am Sheila at ng Brother Shem na muli pong nag-aanyaya sa inyo na muli po kaming samahan sa isang oras na tayo po ay makapanalangin, makakarinig ng awitan at makakapag-aral po ng salita ng Panginoon. Bago po tayo magsimula, batiin po muna natin ang mga manonood po natin na maaga pong nag-login ngayon. At kung kayo po ay magla-login ay mag-iwan lang po kayo ng comment or emoji para mag-register po sa aming Facebook page. Magandang hapon po Ate Beth and Kuya Radi. Magandang hapon din po Nanay Amihan Yabut, Ma'am Joyce Digal, good afternoon po. Ganun din po kay Pastor. At kay Ma'am Baby Villamiel, magandang hapon po. Ayan po. At kung meron po kayong mga prayer request na nais nyo pong ihabol sa ating prayer time, ay paki-comment lamang po sa ating live ngayon upang maisama po natin mamaya sa ating pananalangin. Let us begin and let us pray. Panginoon naming banal, maraming salamat po sa hapon na ito na muli niyong binigay sa amin upang kami po ay malaya makapagpahayag ng aming mga panalangin, ng aming mga heart's desires, O Lord, at malaya po kami makarinig ng inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, kayo po ang manguna sa amin ngayong hapong ito at patuloy niyong gabayan at pagpalain ng bawat isa. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. At tulad po ng ating nakagawian ay babasahin po muna natin ang ating mga prayer request. Ano po yung mga bago nating dumating na prayer request. Mamaya po ay patuloy natin ipapanalangin ang lahat po ng ating mga nakalap na prayer request simula pa po nung una hanggat hindi pa po yan answered prayer. Yan po ay ating ipapanalangin. Okay. At unahin po natin muli ang praises and thanksgivings at batiin po natin ang mga nagdiwang po ng kanilang mga kaarawan ngayong linggong ito, August 21. Kahapon po ay si Brother Jeremiah La Rosa at si Auntie Nanita Sarya. Ang tawag po namin sa kanya ay Auntie ng bayan sapagkat kahit po yung anak ko ang tawag sa kanya Auntie. At we celebrate her life po sapagkat siya po ay merong generous heart. At sa mga panahon po na kami ay nangangailangan, siya po ang tumutulong sa amin. Happy birthday, Auntie! At pagpalain kayo ng Panginoon. Ngayong araw po ito, si Renz Guevara Kiben, ang cousin po ng Ma'am Sheila at ito po ang anak ng Tito Manny and Tita Annette. Sila po ay nakabase dyan po sa province of Quezon. Okay, happy birthday, Renz. At bukas naman po, August 23, ay si Faith Chua, si Miles Malyari, at si Pastor Kenneth Lagman. Ayan, happy birthday po sa mga nabanggit. At sa August 24 naman po, ang kati ng ilong ko. August 24 naman po, Ma'am Lenlen Peralta, Pastor Domingo David, at si Desa Alvarez. Ito po ang pinsan ko na nakabase po dyan sa Cavite naman po. August 26 naman po, si Ma'am Lerma Maritan, ang Brother William Belen Jr., at si Ma'am Nilda Villamiel. Ayan, happy birthday po kay Mamu. Okay, siya po ay ilang taon na? 69. Okay, isang taon na lang. At ayan po ang mga nag-birthday po. Kung meron po ako na miss out, paki-comment po. At yan po, isang taon na lang 70 na. Kayo naman, no? Okay.
At kung meron po kaming na-miss ay paki-comment lamang po nang mabati po namin dito sa Hardin ng Panalangin. August 7 po, patuloy nating pinagdiriwang ang buhay po ng ating Pastor Mike Gigan ngayong buwan ng Agosto. August 7, ang kanyang sending out as pastor of MIBC Silangan. August 30 naman po ang kanyang ordination. At sa August 27, ngayong darating pong linggo, ang kanya pong spiritual birthday. Ayan po. At tayo po yung magpadama ng ating pagmamahal sa ating pastor. Wedding anniversaries naman po, August 27, this coming Sunday din po, ay ang wedding anniversary ng Brother BJ and Sister Mate Villamiel. Sila po ay nakabase dyan sa Canada. Okay, advance happy wedding anniversary po, Brother BJ and Sister Mate. Praises po, no? Dadako po tayo sa ating mga praises from Sister Carlota. Ang kanyang papuri ay nakapagbayad na po sila ng kanilang mga bayarin, maging sa pagbili po ng kanilang gamit, po ng mga bata. Siguro po ito sa darating na pasukan. At answered prayer po at nalakad na po nila ang kanilang requirements sa kanilang birth certificate na hindi po sila gumagastos ng malaki. Amen. At patuloy na pasasalamat sa preservation ng Panginoon sa mga challenges po nila araw-araw sa kanilang pamilya at lugar. From Sister Alexis naman po, praises dahil nag-start na po siya today ng kanyang tutor. Ano ba to? Pagtuturo ng bata, sa pagtututor ng bata. At praises din po from mula po sa inyong lingkod, po sa aking kagalingan at kapahingahan na binigay po ng Panginoon. Nadako naman po tayo sa ating mga condolences sa pakikiramay po, in behalf po of MIBC Silangan. Tayo po ay nakikiramay sa Nicolas de la Paz families for the passing of Mamang Nicolas last August 4. Mother po of preacher Manny Nicolas, maging sa Enriquez family for the passing of Sister Karen Enriquez Karen Enriquez Lola. Okay, siya po ay taga MIBC Marikina. At maging sa Vidal family and orphan son Lawrence for the passing of Miss Linda Vidal, kapatid po ng Ma'am Jenny Rapista. Patuloy po natin ipanalangin ang mga nabanggit at bigyan po sila ng kapayapaan ng Panginoon. Ano po? Okay. Dadako naman po tayo sa ating mga sick brethren and loved ones. Babanggit po tayo ng ilan. At panalangin po natin si Princess Julianda, may hika at nadugo ang kanyang ilong. Sama rin natin sa prayer si Eliza Rojas para sa kanyang full recovery from medical procedure and improvement of her immune system. At sama rin po natin from Shem si Fabio Felipe na meron pong chickenpox. Okay? At sa mga ilan po nating prayer request, panalangin natin si Gia Castillo para sa kanyang bar exam sa September 2023. At let us pray for the candidates for baptism from Ma'am Joyce. Ito po ay gaganapin sa August 28. At meron po tayong, kung di po nagkakamali, ay 4 na candidates for baptism. At purihin po ang Panginoon sa mga tao na susunod po sa tubig ng bautismo. Okay. At from Sister Agnes Casiao, good health po sa kanyang family, kanilang financial needs, at pagkaroon po sila ng trabaho. At gabayan po sila ng Panginoon sa kanilang mga kailangang gawin sa pag-aasikasa po ng kanilang kasal. At matapos po ng Brother Romar ang kanyang requirements para makapag-start na po siya sa kanyang trabaho. From Sister Alexis Salazar, maayos na kalusugan po sa kanyang pamilya, kanun din financial needs. Magkaroon po siya ng extra income. Panalangin din po niya ang church building at extension classes. At makuha po niya ang certificate, ang kanyang grades at allowance sa kanyang pinag-OJT-han. Ayan, di pa pala siya bayad. Okay. From Sister Carlota, panalangin po natin salvation ng family and friends, kanilang spiritual growth, maayos na kalusugan sa bawat isa, ang mga bata po na tinuturuan ng kanilang extension classes, at ingat po sa Panginoon sa kanilang pagtitinda, pag-aaral po nila sa Bible School, maging kay Brother Wilson, at sa nilalakad po nila mga dokumento sa pagpapaayos po ng ating church. Ngayon din ang pagkaroon po ng maayos na leader ang bawat asosyasyon dyan po sa Silangan at sa pag-aaral din po ng mga bata. From Sister Rosa Belen, kanyang panalangin good health para sa bawat isa, especially po ang Belen family, at makakilala po ang mga mahal sa buhay sa ating Panginoon.
ingatan po sila sa araw-araw at makapagtrabaho po siya ulit na hindi po nakakaapekto sa paglilingkod sa Panginoon. Padalangin po din po niya kagalingan sa bawat isa at magpatuloy po ang mga batang natuturuan and more blessings. Prayer request naman po from Mami Bit Sarya Ledesma, good health po for the entire family. Yan po ang Sarya clan, maging ang Ledesma family. Hindi po, bubuti na naman po at for the entire family na sinulat niya rito dahil kung iisa-isa na bukas pa po tayo matatapos. Alright, at patuloy natin panalangin ang ating mga elders and senior citizens. Kung meron po ako na miss sa listahan natin, paki-comment lamang po upang maidagdag natin sa ating listahan. Nanay Elvie Rivas, Sister Baby Villamiel, Tatay Ferdy and Nanay Amihan Yabut, Tatay Tony and Nanay Chileng Chua, Nanay Norma Castillo, Sister Susan Orara, Sister Evelyn K. Kep, Sister Linda Gesmundo, Preacher Renato and Sister Esther Orhino, Brother Frank and Sister Percy Zapata, Auntie Jovita Digan, at Ima Zeni Paras, Sister Helen Ortiz Paras, Sister Rosa Gutierrez, Nanay Lucia Buenaflor, Sister Doris Santos, Nanay Fe Carpio, Nanay Gertrude Severino, at si Sister Susan Gloriani, Sister Doris Guerra, Brother Nick and Sister Lilia Santos, Sister Lourdes Mercalesha, Brother Efren and Sister Lydia Inocencio, Tatay Nori and Nanay Norma Santos, Cora San Jose, Nengat Dula, Luz Castillo, Lourdes Castillo, Toto Castillo, Noemi Murray, Tatay Sonny and Nanay Winnie Crame, Lando and Tess Abilion, Alex and Beth Chua, James and Argie Armstrong, Pearly Rivera, Nanay Berbarda Lopez, Tita Nanay Leonarda Saren, Rosario Concepcion, Auntie Nenita Saria, Tita Edith Santos, Nanay Celia Ignacio, Nanay Daisy Alvarez, Mami Bituin Ledesma, Daddy Apin and Mami Lucy Saria, Nanay Lucy Broas, Tatay Mario Saria, si Tony and Letty Garovillas, Kuya Evan Chua, Kuya Radi and Ate Beth Akong at si Corazon Bernardo. Ayan po, bago po tayo magpatuloy, batiin lang po muna natin ang ating ilang pang nakakasama ngayong hapong ito. At maraming salamat po sa pagsama sa amin. Nanay Elvie Rivas, magandang hapon po. Tita Edith Santos, good afternoon din po. Brother Sam Digan, magandang hapon. Sister Helen Ortiz Paras, good afternoon din po. At si Auntie Nenita Saria, happy birthday po Auntie, at naway naging masaya ka sa iyong special day. Nanay Doris Santos, ang kanyang sinabi po rito, at nagpapasalamat po siya sa continuous prayer. At sabi niya dito, getting old carries with it a lot of problems. Salamat po sa hardin. Naintindihan po namin kayo, Nanay Dory, sapagkat maging ako ay nakakaramdam. Kahit hindi pa matanda. Okay. Ang Ma'am Baby Villamiel, papuri sa ating Panginoon, pasasalamat at pinapaabot ni JT Yabut sa mga prayers. Psycho ba to? JT Psycho pala, kala ko kamag-anak ko eh. Okay. Okay, JT Psycho, ito po yung ating pinagpe-pray sa dahil cancer-free na po siya. Okay, amen. Praise the Lord. At salamat daw po sa prayers. Ayan. Joyce Digan, praying po sa mga nanay na extension classes. They are about 10 po na kinausap last Sunday. Amen. At for baptism po sila. Hindi pala 4. Ito pala 10. Amen. Praise the Lord. At prayer po for Nanay Nene Mercalesha from Ma'am Baby Villamiel sa masakit ng kanyang tagiliran. Ayan. Magandang hapon din po, Brother Cyril Escobar. At sino pa po ba? Nanay, Sister Percy Zapata. Good afternoon po. Salamat po sa pagsama nyo sa amin. At kasama rin po natin ay wala na pala. Okay. Okay, maraming salamat po sa pagsilip sa hardin ng panalangin. At this point po ay makakarinig po tayo ng special number po. Ano yan?
future may hold, or the trials I may face. I can ease my mind with the comfort I find in the promise of God's grace. When there's sadness in my heart and my life seems torn apart, I will find a way to rejoice each day. God will give me hope to carry on. When the storms of life surround you, you will feel God's arms around you, bringing comfort where there's sorrow, giving hope to face tomorrow. At the break of day, as you waken and pray, always know that God is near, guiding all you do, ever faithful and true. You will never need to fear. Let each moment that you live be a chance to love and give. Will you always start with a joyful heart? God will give you strength. God will give you hope. God will give you faith to carry on. Ayan, maraming salamat po kay Ma'am Baby Villamiela at kay Brother BJ. Ayan po, sa special number po na ang pamagat ay Faith to Carry On. Ayan, at advance happy birthday po sa darating na Sabado. Ayan. Alright, bago po tayo magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, batiin po muna natin ang Mark Hernandez. Tama ba? Okay, si Mark Hernandez, maraming salamat sa iyong panonood. At praises po from Tita Percy. Salamat sa Panginoon na okay na po daw po sa San Diego at lumihis po ang hurricane and storm. Amen. Praise the Lord. Ayan. Sige po. At habang tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, kung meron pa po ay nais na ihabol sa ating prayer time mamaya, paki-comment lamang po sa ating Facebook Live ngayong hapong ito. At this point naman po ay please get your Bibles. I hope na by this time po, pagka tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, ay meron tayong hawak-hawak na Bible para makita niyo po ang binabasa natin sa banal na kasulatan. Please turn your Bibles to the book of Mark. Yan po ang magiging main text natin ngayong hapong ito. Book of Mark, chapter 10. Ayan. Second book po ito sa New Testament. Mark 10, verse 35 to 38. Yan po ang ating main text. Mark 10, 35 to 38. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. And James and John, the sons of Zebedee, come unto him, saying, Master, we would that thou shouldest do for us whatsoever we shall desire. And he said unto them, What would ye that I should do for you? They said unto him, Grant unto us that we may sit, one on thy right hand, and the other on thy left hand, in thy glory. Verse 38, But Jesus said unto them, Ye know not what ye ask. Can ye drink of the cup that I drink of, and be baptized with the baptism that I am baptized with? Ayan po. At ang, ayan po, sa binasa po natin, hinihingi po ng kanyang mga apostol, dalawang apostol, si John at si James. Ang sinasabi nila sa ating Panginoon na kapag ka ikaw ay, when you come to your glory, kapag ka ikaw ay nasa kaluwalhatian na o naging hari na, ang sabi nila,
Sana maalala sila at sila ay paupuin sa kaliwa at sa kanang kamay po niya. Ayan, pag-aaralan po natin yan mamaya. At ang title po ng ating devotion this afternoon is Christians for Convenience. Ayan. Christians for Convenience. Tayo po muna ay manalangin at humingi ng gabay sa ating Panginoon. Let us pray. Panginoon naming banal, maraming salamat po Panginoon sa inyong salita na aming pag-aaralan ngayong hapong ito. Ang wisdom po na inyong ibibigay sa amin, ang paalala po na inyong ibibigay sa amin, nawa Panginoon ay tanggapin ang bawat isa ng buong puso. Matuto po kami Panginoon sa mga paalala at magampanan po namin ito sa aming buhay sa araw-araw. Maraming salamat Panginoon. Ang inyong pong lingkod ay inyo po itagong muli sa inyong likuran. Kung pong kayo po ang marinig ng bawat isa at hindi po ako, makita po nila kayo sa aming pag-aaral ngayong hapong ito. At patuloy kayong maluwalhati, Panginoon. Kayo pong mataas at kami ang mababa. Maraming salamat. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Christians for Convenience. Nung ako po ay, dahil pasokan na po, at marami na naman pong tao sa mga school supply store, na bookstores, ayan, hindi ko nasasabihin yung pangalan. Sa National Bookstore, sinabi ko na rin. So, nung isang beses po, nandun kami, tapos nakapila, mahaba pila eh. So may binili lang kami. Tapos meron ako narinig, no? Sabi ng bata, teenager na, hanap niya, Ma'am, English eh, Ma'am, I need a new Bible. Sabi niya ganyan. So naging interesado ako, sabi ko, wow. Kasi bihira sa mga kabataan ngayong mga panahong ito ang interesado na magkaroon ng Biblia, Sabi niya, so naisip ko, baka itong taong ito ay nag-aaral sa Bible School, baka siya ay isang Christian, no? Tapos narinig ko yung kanyang reason. Sabi niya, kailangan ko ng bagong Bible kasi luma na eh. Luma na daw yung Bible niya, sabi niya. Sabi ko, so napaisip ako, sabi ko, wow, kasi sa atin, sa aking pananaw, kapag sinabi mong luma na yung Bible mo, usually ito ay naluluma dahil laging binubuklat. Laging binabasa, kakaganyan, katulad po dito, hindi pa naman po lumang-luma, pero makikita nyo na may mga pages na medyo loose. At may nakakita na rin po ako ng mga Bible na talaga namang, hindi naman ho yung pinabayaan sa sa isang tabi, na kung sino-sino bumubuklat na nakulisap. Pero yung talagang laging nababasa, makikita natin na puro sulat, ayan, minsan nadudumihan. So, iniisip ko, wow, siguro itong batang ito is well versed sa pagbabasa ng Bible, to the point na nasabi niya na luma na yung kanyang Bible. Sabi ko siguro may mga ages na rin na mga puro sulat, puro na minsan napupunit na, minsan nagfe-fade na yung ink, di ba? So sabi ko, kung ganito kabata at naluma na yung Bible niya, isipin ko, nako, mas marami pang daig na Kristiyano tong batang to. Nakakilala ko kasi yung iba naman sa atin hindi naman talaga nagbabasa ng Biblia eh. So ngayon, nakinig ako. Patuloy akong naging interesado. So sabi niya sa nanay niya, Mami, kailangan ko ng bagong Biblia, luma na ito kasi yung language nito gumagamit ng thou, tsaka thy, tsaka ng thus. Ayun, nagkamali ako ng assumption. Akala ko luma na yung Biblia dahil kakabasa, yung pala, ang sinasabi niya luma ay language. Sinasabi na luma daw yung language kasi yung ginagamit instead na you, they, ang ginagamit na language is thou and thy. Ayan. Pero, dito sa experience ko na to, itong taong ito, gusto niya ng bagong version ng Bible na gumagamit ng mga salita na naiintindihan ng kanyang henerasyon, kaya lang usually yung mga bagong versions po ng Bible natin ngayon tampered to eh. Usually yung mga versions ng bagong Bible ngayon, may mga verses doon na tinatanggal nila, may mga salita doon na iniiba nila, na nagkakaroon na ng pagbabago ng meaning. So in other words, yung translation nito ay corrupted. Hindi ito yung tunay na translation, hindi tulad po ng ginagamit natin na King James Bible na na ito po ay translate from the original Greek and Hebrew text ng 47 scholars under the mandate po of King James. King James the 6th po yata. So, imagine yung kung paano nilang inaral ito, at hindi ito natapos ng isang taon. I think it took them many years to translate from the original text to English.
no? So, yung lalim ng pag-aaral, making sure na the nearest translation ang magiging produkto po ng King James Bible. So, dito maiisip natin, no? Tayo ba ay Kristiyano lamang kapag ka-convenient sa atin? Na kapag hindi na maayos o hindi na natin maintindihan o kapag mahirap na tulad ng babae, nung batang babae na narinig ko na kasi hindi daw niya maintindihan, luma na raw eh. So, hindi na convenient sa kanya. Kaya ngayon, gusto niya ng bagong Biblia kahit mali po ito. Ayan. Dahil hindi niya gustong mag-aral ng ano ba ibig sabihin ng thou. Pag tinignan naman natin ng King James Bible, karamihan siguro 99% of the text here, maintindihan natin eh. Ano po? So, hindi natin, and then for a little inconvenience, na merong lumang words, ay gusto niya na palitan ito. So, sa main text po natin, balikan natin yung storya ni James and John. Ano? Gusto nilang umaupo sa right and left hand ng Panginoon. Ang ibig po sabihin nito, kapag naghari na po ang ating Panginoong Hesukristo, pero ang gusto nila mangyari, sila yung parang second in command. Kasi pag sinabi mong seated at the right hand of the king, ang status po nun ay parang pagkatapos ng hari, ikaw na. O kaya ang command, ano po, parang ganun ang gusto nilang mangyari. Kaya lang kasi, tandaan po natin na during Jesus' time, ang iniisip po ng mga apostol ay earthly kingdom ang kanilang i-establish. At ang iniisip nila doon na ang Messiah is someone that will liberate them from the rule of Rome. Dahil noong mga panahon pong yan, ang Israel po ay nasasakupan ng bansang Roma. So, nung sinabi po nila ito sa ating Panginoong Hesukristo, masasabi po natin na they are in the height of Jesus' ministry. Na pag tinignan mo yung text before it and yung text after it, makikita natin na by that time, marami na po ang nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo, marami na pumupunta sa Kanya upang matuto sa Kanya pangangaral, marami na po nagpupunta sa Kanya para mapagaling. And then we could rather say na nung inask ito ni James and John sa ating Panginoon, it is a good time for them. Ano po? Ito yung parang wala pang problema. Ano? Lahat maayos, lahat naaayon sa plano na para bagang sa kasikatan ng ating Panginoon Jesucristo ng mga panahon na yon ay dire-diretso na siya at i-establish niya ang kanyang earthly kingdom. Pero basahin po natin ito. Look at this. Matthew 26. Ano po? First book of the New Testament, Matthew 26, 55 to 56. Sabi po rito, in that same hour, said Jesus to the multitudes, are ye come out as against a thief with swords and staves to take me? I sat daily with you teaching in the temple, and ye laid no hold on me. But all this was done, that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him and fled. Ayan. Dito naman po sa binasa natin, ito po yung mga panahon na ang ating Panginoong Jesucristo pumasok na sa Jerusalem at siya po ay hinuli na. No, dadakpin na po siya. Kaya nga sabi diyan kayo ba ay nanguhuli ng isang magnanakaw na meron kayong mga espada, meron kayong mga ano ba yung staffs, yung type mga sebat, no? Na para bagang siya ay isang magnanakaw, sila ay nakakasama nila sa templo araw-araw. Pero bakit hindi siya hinuhuli? Pero ang interesting po doon, ano? Sabi doon sa verse 56, the disciples forsook him and fled. Mga kaibigan, kasama po rito si James and John, no? Masasabi natin na noong ang ating Panginoon Jesucristo, nung maayos na mga panahon na mukhang siya po ay magra-rise into power as an earthly kingdom, nandun sila sa tabi. Gusto nila, very close sila sa ating Panginoon Jesucristo. The fact na, ewan ko medyo meron ng, para sa akin, naghanangahas po sila na magsabi sa ating Panginoon na, pagka ikaw na po ang nakaupo, sana kaming dalawa ang nasa left and right hand mo. Ganun sila ka-close, no? Ng mga panahong wala pang problema. Ngayon, noong nagkaroon po tayo ng problema, no? Nung siya po ay inaresto, nasaan po sila? Nasaan po si James and John nung ang ating Panginoong Jesucristo po ay inaresto na? Nung siya po ay malapit na mag-suffer or magsasuffer na para sa kanyang ministry, wala na. Okay? Wala na sila, nagtakbuhan na. Even the closest ones sa ating Panginoong Jesucristo, wala na. Kaya nung mga panahon na mahirap na po, yung mga panahon na siya po ay magpapasakit na,
nag-iisa po ang ating Panginoon, no? Yung kanyang 12 apostles niya, yung mga disciples niya, left him, no? Last week po, diniscuss natin yung tungkol sa pagiging ligtas, ano? We discussed about salvation, napag-aralan po natin na ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng grace, no? Through faith in the Lord Jesus Christ. Na kapag tayo, pag inaccept natin ng ating Panginoon Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, at sa Kanya ka lang nagtiwala sa inyong kaligtasan, we become a Christian. And as a Christian, a follower of Christ po ang ibig sabihin nito, tagasunod ni Kristo, Christian. Aside from the gift of salvation na meron po tayo, we are blessed as God's children. Nagiging anak po tayo ng Diyos. Yan po ay makikita natin sa Book of Romans. Ano po? Ayan. Sa New Testament pa rin po ito. Book of Romans chapter 8. Ayan. 8:15 to 16. Sabi po dito ni Pablo, "For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God." Ang sinasabi po ng Apostol Pablo dito, nung tayo tumanggap sa ating Panginoon Kristo, tayo ay naging kasama na sa pamilya ng ating Panginoong Diyos. We have become adopted into the family of God as children of God. Kaya nga ang tawag natin sa ating Panginoon ay Ama, Father. And as children of God, no, as God as our Father, Jesus says that God will take care of us. Sabi po ng ating Panginoon yan, pinangako po sa atin na bilang anak ng Diyos, tayo po ay kanyang aalagaan. Yan po ay makikita naman po natin muli sa Book of Matthew, verse 6. Matthew chapter 6 pala. Okay? Chapter 6, 31 to 32. Ang sabi po rito, "Therefore, take no thought saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things." Sabi po sa verse 32, "These are the things that the Gentiles seek." Ang Gentile po ay anumang lahi na hindi po Hudyo. So tayo po, kasama po tayo sa mga Gentiles na binabanggit ng ating Panginoon Kristo dito. Pero purihin po ang Panginoon for the availability, no, of His grace in Jesus Christ, no, na through our salvation sa ating pananampalataya, katulad ng sinabi nga po ni Pablo sa Romans, ay nagkaroon tayo receive natin ng spirit of adoption. So we are adopted sons and daughters of the Lord, di ba? Now, this verse now also applies sa atin, no? To those that are born in God's family through our faith in Jesus. So, hindi na po yung Gentile seek. Kasi, though we are Gentiles, because of our faith, no? And the grace of God na binigay sa atin through our faith in the Lord Jesus Christ, we become children, adopted children of God. So, hindi lang mga Hudyo, pati po tayo nagkaroon na po ng kaligtasan. And this now applies to us. No, yung verse po na to, na your heavenly Father, tulad na sinabi ko, adopted na po tayo. So, siya na rin po ang ating Ama. Our heavenly Father knows that we need these things. And just take note lang po na ang pinangako po sa atin ng ating Panginoon ay He will take care of us. Ibig po sabihin, hindi po tayo magkukulang at magkakaroon po tayo ng sapat habang tayo po ay nandito sa lupang ito. Hindi po niya pinangako na lahat po tayo ay yayaman pag tayo naging Kristiyano. Although this can happen, yan po ay depende na sa dealings sa bawat isa ng ating Panginoong Diyos. Maybe God will bless you, no, with material things so that you can also help others. Maaari ikaw gawing daluyan ng Panginoon ng mga material na bagay upang makatulong tayo sa iba, kung yan po ay kanyang loloobin. Pero ang pinaka-importante ho rito, hindi naman yung material Ang pinaka-importante ho rito, bilang tayo naging anak ng Diyos at nagkaroon tayo ng kaligtasan, yun nga po ang pinaka-mahalaga, yung kaligtasan na natamo natin, na lahat po tayo dapat papunta sa impyerno, pero dahil sa grace of God, through our faith in Jesus Christ, we are safe, no? We are safe from hell. So, kung tayo naman ay di ba? If we are taken care of, kung ang ating Ama sa Langit can bless us, the Bible also warns us about our sufferings as Christians. So, balance po, makikita natin, mayroong blessing,
pero meron ding warnings. Ano po? Let's not go too far. Tuloy lang po natin yung pagbabasa natin sa Romans 8, no, sa verse 17. Ayan. Balik lang ho tayo sa Romans 8 verse 17. Sabi po rito, and if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. So remember, yung verse 15 to 16, di ba, sinasabi dito, nung tayo ay naging Kristiyano, we became children and therefore joint heirs sa ating Panginoong Hesukristo, na if we suffer with him, that we may also be glorified together. Kung ating Panginoong Hesukristo ay naghirap sa mundong ito, tayo rin po maghihirap. Ano po? Pero ang kagandahan po nito, yung pangako, na pagkatapos ng lahat ng ito, tayo po ay meron ding kaluwalhatian na matatamo tulad ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi po bilang mga Kristiyano, we are made different from this world. Tayo po ay ginawang peculiar people, di ba? This world hates us. As it hated Jesus before. Galit sila sa ating Panginoon Hesukristo, no? Kaya galit din sila sa atin. And many, hindi lang naman nung araw, hanggang ngayon, marami pa rin tao, no, nakakalungkot man isipin, marami mga tao naggalit sa ating Panginoong Hesukristo. Diba? This is also in the Bible na binarningan po tayo bilang mga Kristiyano para hindi po tayo masurpresa sa panahon natin ngayon. Sa 2 Timothy, po? Ito po ay sulat ni Pablo para kay Timoteo. 2 Timothy 3, 1-5. Sabi dito, this know also that in the last days, ngayon po yan, last days na po tayo, perilous time shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. Ayan po, dito sinasabi ni Apostol Pablo na sa darating na mga panahon, no? Ito ay written many years ago. So sa darating na panahon, dadami po ang masasamang tao. Hindi ko na po iisa-isahin, no? Lahat ng mga nabinasa natin, yan naman po ay self-explanatory. Pero kahit sa observation natin yan, hindi po ba na parang talagang lumalala? Marami nang hindi sumusunod sa magulang. Marami nang mas gusto yung sarili nila, mas mahal nila ang sarili nila kaysa sa Panginoon. Marami nang unholy. Ano po, kung marami nang unholy, maraming proud, maraming blasphemers, at pag nalaman nila na ikaw ay Kristiyano at sumusunod sa ating Panginoon Kristo, ano pong nangyayari? If they hate God, if they hate Jesus, then they will hate us. Ang mangyayari po niyan, magkakaroon tayo ng persecution. Sabi nga po ng isang nabasa ko or isang napanood ko na sermon, sabi niya, kung wala kang persecution, baka hindi ka tunay na Kristiyano. Because we were warned na ang mga Kristiyano at the latter days ay magkakaroon ng persecution. And usually kasi pag sinasabi natin, pag naririnig natin yung word na persecution, at tumatatak sa isip natin, yung mabibigat agad no? Yung torture, yung death penalty. Pero it can be as simple as being unfairly treated dahil sa iyong pananampalataya. No? May mga grupo na iitsapwera ka, baka nga mga kaibigan mo pa to Baka mamaya pagtalikod mo kung ano-ano na sinasabi sa'yo. That is also a form of persecution. O kaya nabubuli ka dahil sa iyong pananampalataya, And sometimes they just hate us for no reason. Just for the fact na ikaw ay Kristiyano, galit na sila sa iyo. Wala ka namang ginagawang masama, Pero dahil nalaman nila na ikaw ay mananampalataya, minsan nagagalit na sila. Bakit? Kasi alam natin na yung ating pananampalataya sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Jesus, di ba? Ang problema, ang ating Panginoong Hesukristo, Jesus testifies that the works of the world are evil. Ayan po. Jesus exposes the sins of the world. Pagka tayo mananampalataya, di ba? Susunod sa utos ng ating Panginoon. Ano bang utos, di ba? Nagkakaroon ng distinction na parang na-expose kung ikaw ay nasa katwiran, kung ikaw ay nasa liwanag, of course, ang kabaliktaran nito, ma-expose sila na nasa kadiliman. Ayan po. So, kaya siguro sila nagagalit sa atin. Kahit naman ako, ayaw kong binabanggit yung mga kasalanan ko
nagagalit ka, di ba? Usually, yung naging topic na rin po natin yan, na kapag ka inakusahan ka, anong una mong gagawin? I-deny mo, magagalit ka. So, basahin po natin ng John 15:18 to 19. Sabi po rito, John 15:18 to 19, "If the world hate you, ye know that it hated me before it hated you. If ye were of the world would love his own, but because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you." Ayan na po, ang ating Panginoong Hesukristo na po ang mismo nagsabi sa kanyang mga tagasunod, sa mga early Christians ng mga panahon na yon, na kung wag na kayong ma-surprise kung galit ang mundo sa inyo, sapagkat nag-una silang nagalit sa akin. And kung kayo ay hindi sa mundo, the world will hate you. Pero kung kayo ay sa mundo, the world will love you. Yan po ang sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo. So, mga Kristiyano, ano po, kung kayo po ay matagal ng Kristiyano, o kung kayo po ay tumanggap sa ating Panginoon Jesucristo last week lang, o kahapon lang, no, please know that we are blessed as Christians. Ayan, meron tayong promise ng eternal life sa darating na panahon. Ano po, pero, no, habang tayo nagiging Kristiyano, ang nangyayari po niya, nagiging stranger din po tayo sa mundong ito. Sinasabi nga, di ba, "This world is not my home." Sa ating mga Kristiyano, we are just passing through. Yung current world po natin ngayon, hindi ito ang ating tadhana. Nakikidaan lang po tayo, at ang talagang tadhana po natin ay kapiling sa piling po ng ating Panginoong Jesucristo. And then, mula ngayon, hanggang sa future, this world will not be friendly to us. Jesus warned us about it. Binarningan na tayo ng ating Panginoon para ma-prepare na po ang ating mga puso. And Jesus also tells us to rejoice. Yan po ay makikita natin sa John 16. Balik po tayo sa book of John. John 16, verse 33. Sabi po rito, "These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world." Sabi po ng ating Panginoon, sinabi ko na itong mga bagay na to, no, para hindi na kayo mabahala. Hindi, para maset na expectation natin bilang mga Kristiyano, na para magkaroon tayo ng kapayapaan. Sabi dito, in the world ye shall have tribulation. Ibig sabihin, pagsubok. Ibig sabihin po na tribulation ay pagsubok. Pero ang sabi ng ating Panginoon, "But be of good cheer, I have overcome the world." Magsaya po tayo, sapagkat meron po tayong Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay. Ayan po, no? So, in times of trouble, no? Kapag tayo ay, experiencing hard times, if we are suffering in this world para sa sake po ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po ito hapang-habang buhay. And this too shall pass. Everything in this world shall pass except the words of Christ, na yun po ang ating pinangahawakan sa buhay na ito. So kapag tayo ay nagsasuffer, let us strengthen your faith through prayer, no? Kapag tayo ay nakakaranas ng hindi magandang mga bagay sa mga iba't ibang klase ng tao, ang kailangan lang po natin gawin, ang panlaban po natin dyan ay prayer. Pray without ceasing, sabi nga ng Biblia. Seek help from your fellow Christians. Hindi para gumante, hindi para kung ano pa man gumawa ng kahit ano pa man, kundi para magkaroon ng pagpapalakasan ng pananampalataya. You pray together. Gamitin natin itong hardin ng panalangin. Kung gusto niyo magpalakasan tayo sa pamamagitan ng panalangin, mag-prayer request tayo, no? Tapos pagka tayo prayer time, let us pray. Tayo po ay sama-samang manalangin. Let prayer strengthen our faith. Ayan. So, kung ano man po ang kung hindi natin alam, hindi ko alam kung ano pinagdadaanan nyo ngayon, kung meron po man, no? Please know, dapat malaman po natin kung ano man ang pinagdadaanan natin kahirapan ngayong mga panahong ito, hindi po ito makukumpara sa darating na glory na ating pong matatamo. Diba? Meron tayong promise. Ang ating Panginoong Diyos, merong promise sa atin bilang mga Christians, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo, na dadating yung panahon, na tayo po makakakamit din po ng kaginhawaan sa piling po ng ating Panginoon. So let us conclude our devotion by continuing to read Romans 8. Romans 8. Ang basahin naman po natin ay chapter 18. Ayan. Romans 8:18, sabi po rito, "For I reckon that the sufferings of this present time
are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed into us. Basahin po natin sa Tagalog. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kalwalhatiang mahayag sa atin. So let me end with this statement, mga kapatid. Let us suffer in Christ today and be with Him in glory in the future. Let us abide in Christ and keep the faith, especially during trying times. Ayan, nawa po ay naging pagpapala ang ating short devotion this afternoon. At tayo po ay dadako na sa ating pananalangin. Pero bago po yan, batiin po muna natin. Okay. Sister Alexis Salazar, magandang hapon po. At Brother Robert Soriano, magandang hapon po. Salamat po sa pagsama niyo sa amin. At Nanay Celia Ignacio, good afternoon po. Ayan, tayo po ay mananalangin na. Samahan niyo po ako sa ating pananalangin. Ayan. Okay. Tito Percy, prayer request para po sa good results sa interview ni Kuya Franz sa US Embassy, para po sa kanya approval sa kanya pagbabalik sa Amerika. Okay, let us pray for that as well. Alright. Ko lang po kung meron pa. Okay. Sige po. Let us pray. Ama naming banal na nasa langit, maraming salamat po sa inyong salita na amin na pag-aralan ngayong hapong ito. Nawa Panginoon, kami patuloy na magtapat bilang inyong tagasunod, bilang tagasunod ng aming Panginoong Hesukristo, bilang mga Kristiyano, hindi lamang kapag maayos ang lahat, hindi lamang pagkapagpuno ng pagpapala, Panginoon, kundi lalo kami magtapat, lalo kaming humawak sa inyong mga salita sa mga panahon na mahirap, sa mga panahon ng mga pagsubok. Maraming salamat, Panginoon, patatagin niyo ang aming pananampalataya, patuloy niyo kaming hawakan, Panginoon, gabayan, at tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pinagdadaanan sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon, purihin po ang inyong pangalan sa mga taong magdiriwang at nagdiwang po ng kanilang mga karawan ngayong linggong ito. Hawakan niyo po ang kanilang mga buhay, Panginoon. Patuloy niyo po itong pahabain at patuloy niyong pagpalain ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa mga answered prayers, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, sa mga taong inyong pinagaling. Ngayon, Panginoon, maraming salamat po sa patuloy niyong, sa mga tao na patuloy niyong hinahawakan at patuloy niyong pinagpapala, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pag-iingat niyo sa bawat isa. Purihin po ang inyong pangalan, Panginoon. Panginoon, patuloy namin nalapit ang mga families po ng Nicolas de la Paz families, para po sa passing ni Mama Nicolas, gayon din ang Enriquez family for the passing ng lola po ng Sister Karen Enriquez. Hawakan niyo rin patuloy ang Vidal family at si Lawrence sa passing po na Miss Linda Vidal. Patuloy niyong hawakan ng mga pamilyang nabanggit, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng comfort, O Lord, at kayo po ang magbigay ng peace of mind sa mga nabanggit na pamilya. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang aming mga kapatiran na may sakit, ang Sister Carlota de Guzman na may high blood sugar and cholesterol, si Dory Grifalda na may rayuma, si Cornelio Grifalda sa kanyang kalusugan, ang Grifalda family. Dalangin din namin si Mark Suarez sa kanyang healing and financial needs, at si Princess Julianda, at pagalingin niyo po ang kanyang hika at pagdurugo ng kanyang ilong. Dalangin ko, Panginoon, si Ana Pulido na may goiter problem, si Gay Castillo Doctor sa kanyang healing and speedy recovery sa kanyang health condition, at sa kanyang eye health condition, Panginoon. Patuloy namin nilalapit ang mga pabanggitin, Panginoon, para sa kanilang complete recovery. Sina Yen Uilio Madsarevic, si Azariah Chua, si Casen Castillo, si Alaisa Rojas, Panginoon. Ngayon, Panginoon, patuloy niyong bigyan ng full recovery sina Sister Dang, si Alex Chua, si Pastor Walter Santos,
si Mercedes Chua, Panginoon, at patuloy niyong pagalingin, Panginoon, si Angelina Quitoriano na na-stroke at nasa ospital. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Ma'am Adele Mabalot na may osteoarthritis, pagalingin niyo po siya. Ngayon din ang Tatay Badong Magalang, siya po ay na-stroke. Si Gerdy Gonzales na may thyroid problem. At patuloy niyong hawakan si Gian Paldeng sa kanyang complete recovery. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, para sa complete recovery, sina Francesca Audrey Abad, Ima Zeni Paras, hawakan niyo po siya sa kanyang high blood pressure. Patuloy niyo ring hawakan ang nanay po ng Sister Pai Agasang sa kanyang health condition. At nalapit namin ang Pastor Fred Silao sa kanyang heart disease. Si Christina Martinez na mayroong health condition, Panginoon, alalahanin niyo po sila at pagalingin. At maging ang asawa po ni Mapi Antonio, siya po ay na mild stroke, siya po ay inyong pagalingin. Patuloy namin nilapit, Panginoon, ang Brother Anthony Gaston sa kanyang blood transfusion. Si Laila Lago na may kidney stones. At si Nanay Nene Marquelesio na masakit po ang kanyang tagiliran, sila po ay inyong pagalingin. Nilalapit namin si Frank Hardin sa kanyang multiple medical conditions, Panginoon, kayo pong humawak at pagpagaling sa kanya. Ito namin nilalapit si Dr. Florence Santos sa kanyang recovery from angioplasty. Ngayon din si Tan Nguyen para sa kanyang recovery from medical conditions. Patuloy namin nilalapit si Chichay Tampiok na nagkaroon po ng damage ang kanyang spinal cord. Patuloy niyo po siyang hawakan at pagalingin. Ang Nanay Faye Carpio ay hawakan niyo po ang kanyang kalusugan, ang kanyang mga binti at ang kanyang rayuma, Panginoon, na inyong alisin. Nalangin namin, Panginoon, si Filomena Belen para sa kanyang kalakasan at pagpagaling po ng kanyang namamagang mga tuhod. Patuloy namin nilalapit si Chay Pacheco Orara para sa kanyang blood glucose level na maging maayos, Panginoon. At nalangin namin si Geraldine Tenco sa kanyang recovery from health issue. Maging si Tatay Ricardo Sunga na mayroong chronic obstructive pulmonary disease, Panginoon, siya po ay inyong pagalingin. Ngayon din, Panginoon, si Ariel Isidro na may sakit po at sa kanyang mayroon po mga health conditions, sila po inyong hawakan at pagalingin. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Nanay Leonardo Saren. Patuloy niyo po siyang hawakan at pagalingin sa kanyang karamdaman. Maging si Fabio Filippi po na mayroong bulutong, sila po ay inyong hawakan. Patuloy namin nilalapit sa iyo, Panginoon, na aming mga mahal sa buhay na may malubhang karamdaman. Kayo po magbarakulo sa kanilang mga buhay. Kayo po magbigay ng kanilang pinansyal na pangangailangan sa kanilang mga gamot, sa mga medical procedures po na kanilang kakailanganin. Hawakan at alalahanin niyo, Panginoon, si Michelle Tali at si June Santos na nagdadialysis, si Emma Reyes, si Lorea Jade Borja, si Corazon San Jose, si Julita Edisiralde at si Mary Ribamonte na mayroong cancer. Ang sina Efred Inocencio, si Berbardo Lopez at si Frank Hardy na mayroong pong mga diabetes. Hawakan niyo, Panginoon, ang mga nabanggit at inyo pong pagalingin. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang mga prayer request ng mga aming mga kapatiran. Ang Sister Dang Chua, patuloy niyong ingatan at gabayan ang kanyang mga anak na si Faith, Grace and Mercy. Ganyan din, hawakan niyo po ang kanilang Philippine and Taiwan trips. Kayo po mag-provide ng kanilang pangangailangan, maging magamit po ito sa pagpapalagana po ng inyong salita. Patuloy namin nilalapit ang grandchild po ni Yen Uyduan Matsarevic para sa kanyang continuous health and growth. Ngayon din, dalangin namin na maipasa po ni Joseph Lamas ang kanyang NCLEX exam. Patuloy namin nilalapit si Emily Muth para bigyan niyo po siya ng continuous strength. Ngayon din si Christine and Cathy Vu, bigyan niyo po sila ng strength and guidance, Panginoon, paging provision para sa kanilang pamilya. Patuloy namin nilalapit ang Wilson family, bigyan niyo po siya ng proteksyon at mag-ayos na kalusugan para kay Larry, Lenny and Alana Wilson. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Gia Castillo, gabayan niyo po siya sa kanyang bar exam na gaganapin po ngayong September. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang pag-aayos po ng petition papers sa US ni Brother Robert Soriano. Hawakan niyo rin, Panginoon, si Shem sa kanyang physical strength and good health at magkaroon po siya ng spiritual growth. Ngayon din, Panginoon, ang Sister Dory Santos, patuloy niyo siyang bigyan ng kalakasan, physical at spiritual strength, Panginoon. Ngayon din, bigyan niyo ng good health ang family and friends ni Maricel, Kuya Mbao.
Kailangan namin, Panginoon, ng God and family sa kanilang pangangailangan sa araw-araw. Ngayon din, ang mga mahal po sa buhay ni Bing Rain Severino, ang kanilang negosyo, Panginoon, ay inyong palaguin. Ang nanay Tuding Severino, Panginoon, patuloy niyo bigyan ng kalakasan at spiritual growth po sa kanya para sa kanyang mga loved ones, maging kanya pong heart's desires. Kailangan namin, Panginoon, ang Brother Efren, si Cherry, si Lucas, ang Sanko family, Panginoon, sa bigyan niyo po sila ng proteksyon, Panginoon, at continuous growth ng strength po ang kanilang panalangin. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang spiritual life and studies of Brother Sam, Sister Mitka, and Brother Sean, maging ang candidates for baptism po sa August 28. Kayo po ang maggabay sa mga nanay na susunod po sa tubig ng bautismo. Dalangin namin, Panginoon, ang si Malulaw at ang kanyang family members, bigyan niyo po sila ng spiritual growth and protection. Ginin, Panginoon, bigyan niyo ng good health and family healing sina Mercy Castro at sina Cecilia Bacon and family. Patuloy niyong bigyan ng proteksyon si Priyanka Stephanie Bacon at maayos po ang kanyang pagpuproseso ng kanyang papel sa US. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, good health for Patrocinio Egana, maging kina Rani, Rosaline, Rain, Ria, and Rica. Maipasa po nila ang kanilang mga college exams at maging maayos po ang kanilang mga grades. Patuloy na lalapit namin, Panginoon, dalangin ng Pastor Mike Diga ng spiritual lives ng members of in church finances. At patuloy namin pinapanalangin pa sa inyo, Panginoon, ang ministry po ng Pastor Gerald Rapista and Ma'am Jenny Rapista dyan po sa Lawaan, Antique. Dalangin namin, Panginoon, ang spiritual growth po ni Sarah, Mike Salvation, and Momo. Bigyan niyo po sila ng good health and guidance. Ganyan po ang Nanay Faye Carpio, ang Carpio family, ang kanilang spiritual strength, ang kanilang family problem na unspoken. Ngayon din, Panginoon, nilalapit namin si na Ma'am Merly Mabalot. Bigyan niyo po sila ng protection and provision para po sa kanya at kay Preacher TJ Mabalot sa kanilang pagtatrabaho po sa missions field. Patuloy namin nilalapit ang Vacation Bible School na pangungunahan po ni Pastor Daniel at Sister Pai Agasang. Palaguin niyo po ito, Panginoon. Patuloy namin nilalapit ang Sister Percy Zapata sa kanilang provision para sa medical procedure sa US. Ngayon din si Doc Nico Salonga. Patuloy namin nilalapit sa inyo, Panginoon, ang Salonga family. Bigyan niyo po sila ng maayos na kalusugan at proteksyon, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, ang Ejok family ay patuloy niyong bigyan ng maayos na kalusugan at kaligtasan, Panginoon. At yun din, nilalapit namin si Corazon Bernardo para sa kanyang strength and health. At patuloy namin nilalapit si Stevie Paraiso. Nawa po, Panginoon, kayo pong gumabay sa kanyang bar exam ngayong September. At patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang mga kapatiran po sa MIBC Silangan, sina Sister Agnes Casiao, ang Sister Alexis Salazar, Sister Carlota, maging ang Sister Rosa Belen. Bigyan niya po sila ng good health, maging sa kanilang family, makakilala pong kanilang mga mahal sa buhay sa inyo, Panginoon. Patuloy ko nilalapit ang kanilang pinansyal na pangangailangan. Magkaroon po sila ng mga pagkakakitaan, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng guidance, wisdom sa kanilang pong mga nilalakad, sa kanilang mga ministries na pinangungunahan, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, patuloy na makuha na po ng magabayan niyo po ang Sister Agnes sa pag-asikasa po ng kanilang kasal. Ngayon din, Panginoon, na maayos po ng Brother Romar ang kanyang mga requirements. Nilalapit ko, Panginoon, Sister Alexis Salazar sa kanyang makuha po niya ang kanyang certificate and grades at allowance. Ngayon din, Panginoon, nilalapit ko ang buhay po ng Brother Wilson Belen. Ingatan niyo pong patuloy ang Belen family, maging sa pag-aasikaso po nila ng kanilang mga pangangailangan. Hindi, Panginoon, nilalapit ko ang Sister Rosa Belen at ang kadalangin po niya ay kagalingan ng bawat isa na may iniindang karamdaman at magpatuloy po ang mga batang kanilang tinuturuan. Lapit namin ko, Panginoon, ang dalangin po ng Mami Bitsaria Ledesma, maayos na kalusugan po para sa buong angkan, buong pamilya. Hindi, Panginoon, nilalapit ko ang kahilingan ng Sister Percy Zapata na magiging maayos po ang resulta ng interview ni Kuya Franz sa US Embassy para sa kanyang pagbabalik sa US. Patuloy namin dinadalangin, Panginoon, ang Blessed Hope Christian Academy. Patuloy niyong gabayan ang administrator, ang principal, ang mga staff, maging ang teachers at ang parents and students, Panginoon.
at maging ang MIBC Silangan sa trucks distribution po nagaganapin ngayong Sabado, maging mabunga po ito, Panginoon, at gabayan niyo po ang bawat isa. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ng mga elders and senior citizens na nabanggit ko kanina. Patuloy niyo po silang pagalingin sa kanilang mga karamdaman. Kayo po mag-provide ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngayon, Panginoon, nilalapit ko ang MIBC Silangan, ang Pastor Mike Digan and family, gayon din ang Children's Ministries, ang extension classes, ang kids choir, ang young people, Panginoon, ang music ministries, ang choir, and instrumentalists, maging ang ladies fellowship, Panginoon, na niyo pong hawakan at palaguin. Patuloy namin nilalapit ang members and families para sa spiritual growth and maturity ng bawat isa. Dalayan ko, Panginoon, na patuloy niyong palaguin ng mga businesses ng kapatiran, kayo po magbigay ng karunungan at magpala po sa kanila. Hindi patuloy niyong ingatan ang aming mga mahal sa buhay na hindi namin kapiling. Kayo na rin po, Panginoon, magpala sa mga churches, sa mga pastors, sa mga preachers, sa mga missionaries, O Lord, sa kanilang mga family. Kayo po mag-provide ng pangangailangan at bigay ng katalinuhan sa pangangaral po na inyong salita. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy niyong ingatan ng aming bansa, bawat isa. Patuloy niyong pagpalain ng bawat isa, Panginoon. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at Amen. Amen. Alright, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa prayers. At ngayon po ay dadako na tayo sa pagbati po, no, sa lahat po ng mga nakasama natin ngayong hapong ito. Ayan, kung hindi po namin kayo mababanggit ay paumanhin po, sapagkat hindi po lahat nag-a-appear dito sa Facebook Live. Kaya po hanggat maaari, kung kayo po ay makakasilip, mag-leave lang po kayo ng comment, po. Alright, maraming salamat po kay Pastor Mike Digan, Ma'am Joyce, and Digan family, kay Ate Beth Akong, Kuya Radi, maraming salamat din po, Nani Emihan Nyabut, and Ma'am Baby Villamel, magandang hapon po. Tita Edith Santos and Auntie Nanita Saria, magandang hapon po, at belated happy birthday, po. At nakasama rin po natin si Karen Sumodibilla Castillo, magandang hapon po. Nanay Dory Santos, Nanay Elvie Rivas, magandang hapon po sa inyo. Kasama rin po natin ang Sister Helen Ortiz Paras, maging kay Sister Percy Zapata, Brother Cyril Escobar, magandang hapon po. At kasama rin po natin Brother Robert Soriano, Sister Alexis Salazar, magandang hapon po. At si Sir John Rigo, ang aking pong kaibigan, magandang hapon sa iyo. Ma'am Weng Fausto, good afternoon din po. Brother Marsaren, magandang hapon. At Nanay Celia Ignacio, magandang hapon po. Kasama rin po natin si Sister Amy Kayabyab, si Heidi Severino, magandang hapon po. Ay mali, Heidi Severino Villanueva pala. Ito po ang mother po ni Inigo, ang classmate po ng aking anak na si Shem. Ayan, maraming salamat po sa pagpapa-unlock nyo na makasama po ni Shem ang kanyang ang kanyang mga classmate sa araw po ng kanyang birthday, to celebrate his birthday. Kasama rin po natin si Elite Jose. Ito po ang aking teacher nung ako'y grade 5 sa Filipino, po. At hindi ko po alam kung naaalala niyo ako, pero naging estudyante niyo po ako sa Filipino. Siguro hindi na, kasi mataba na po ako eh. Okay. Kapatid po ng Tita Susan Jose. Ayan, magandang hapon po. Salamat po sa pagsama sa amin. At nakasama rin po natin ang Preacher Manny Nicolas. Magandang hapon po, Preacher Manny. Ayan, at paumanhin po muli kung di namin nabanggit ang inyong pangalan. At mag-leave lamang po kayo ng comment or prayer request, at yan po ay aming pauunlakan. Okay, muli ito po ang inyong lingkod, Preacher Lester Yabut, kasama po ng Ma'am Shella and Brother Shem. Ang Hardin ng Panalangin po ay babalik sa Thursday, alas 5 ng hapon, sa pangunguna po ng Preacher Gary Chua. At sa Friday naman po, sa pangunguna po ng Brother Sam Digan. Bukas po ang ating midweek service sa MIBC Silangan on-site. At sa Sunday po, ay kung makakarating po kayo at makaka-attend po kayo ng ating worship service, kayo po ay welcome po. Ayan. Alright, meron pa ba ako nakakalimutan? Ayun lamang po, maraming salamat po. Muli, kami po ay nagpapasalamat sa pagsama niyo sa amin tuwing Tuesday, alas 5 po ng hapon. At kayo po ang nagiging encouragement po namin upang magpatuloy. Ayan, patuloy lang po tayong magtiwala sa ating Panginoon. And God bless you all.